ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 24, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ngayon sa ating mga headlines. Mga mahalagang anunsyo asahan sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais umanong magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas at China. China Coast Guard binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa Bajo de Masinloc. Senado hindi pinagbigyan ng hiling ng OBP na sagutin ang pagkain at inumin ng defense team. Senate Impeachment Court sinimulan na ang pagpapadala ng sabina para sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Mga magkakasanang welga sa SONA inabisuhang kumuha ng permit. Metro News, pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City walang pasok sa July 27, araw ng SONA, liquor ban ipatutupad. Sa atin namang pong Science Technology News, pig to human kidney transplant sa Japan, target masimulan sa 2029. Lifestyle News, Seoul, South Korea nanguna sa Best Student Cities list ng isang global higher education analyst. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ng American rock band na Survivor na mula rin sa soundtrack ng pelikula ni Sylvester Stallone. Ano ang awiting ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, Santa Claus mula sa iba't ibang panig ng mundo nagtipon-tipon sa Denmark kahit malayo pa ang Pasko. Alas 6:41 na po ang tamang oras sa buong Pilipinas. Kami po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Olanyo. Nakuha na po natin ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Asahan na ang mahalagang anunsyo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ito ang ipinahiwatig ng Malacanang matapos sabihin ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat hintayin ng publiko ang mismong talumpati ng Pangulo para sa mga mahalagang pahayag. Ayon kay Castro, halos tapos na ang speech para sa SONA na mismong si Pangulong Marcos ang sumusulat at inaasahang makukumpleto sa linggo. Laman anya ng talumpati ang mga pangunahing prioridad ng administrasyon, habang hindi naman kabilang dito ang usapin ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang pagdaraos ng ikalimang SONA ni Pangulong Marcos. Samantala, impeachment trial ni VP Sara Duterte hindi inaasahang mababanggit sa SONA ng Pangulo sa Lunes. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Hindi umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na kasama sa babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA sa Lunes ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, mas inaasahan niyang mababanggit sa SONA ng Pangulo ang tungkol sa pagpapasigla ng ekonomiya upang makabalik na sa dati ang lagay ng bansa at ang mga nakalatag na plano para hindi na maulit ang korupsyon na nangyari sa flood control issue. Paliwanag ng Senate President, ang impeachment trial ay itinuturing na purely function at constitutional responsibility ng Senado, kaya hindi siya nag-e-expect na pag-uusapan ito sa SONA. Well, ang impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko ina-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon.
At ongoing naman siya. Sinabi ni Gatchalian na maraming hamon ang kinaharap ng bansa ngayong taon lalo't bumaba ang economic growth ng bansa mula sa original projection na 5 to 6% sa 3.5 to 4.5% na nakaapekto sa pagbaba ng antas sa kahirapan at sa trabaho ng ating mga kababayan. Dagdag pa sa nais marinig ni Gatchalian, bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian ay kung anong mga reforma ang inilatag ng DPWH at iba pang ahensya upang hindi na maulit ang isa sa pinakamalaking katiwalian sa bansa. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas at China matapos ang naganap na komprontasyon sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang sundalo ng Philippine Navy. Mahabatid na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kuan upang pag-usapan ang patuloy na girian ng China at Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tumagal ng 1 oras at 20 minuto ang pulong ni Pangulong Marcos at Kuan. Sinabi ni Castro na nais ng Pangulo na magkaroon ng mas magandang pakikipag-ugnayan sa China upang maiwasan ang mga karahasan sa West Philippine Sea. Tumagal ang meeting ng 1 oras at 20 minutos. Yes, at nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Ang statement na ito ng Malacanang ay taliwas sa paulit-ulit na batikos ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa China at ang paghahayag nito ng kawalan ng tiwala sa Beijing sa usapin ng pagsunod sa international law. Inihayag ni Castro na ang opinyon ni Chodoro ay iba sa pronouncement ni Pangulong Marcos. Sinabi pa ni Castro na kailangang magkaroon ng tiwala sa pag-uusap dahil mahirap makipagkasundo kung iisipin agad na magsisinungaling ang China. Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith. Once the President talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, iba ang estado ng Defense Secretary. Sa kabila nito, sinabi ni Castro na walang balak ang Pangulo na i-call out si Chodoro dahil alam naman anya ng kalihim ang kanyang ginagawa batay sa kanyang mandato. 774 Balita Ngayon. Inulat ng Philippine Coast Guard o PCG na binomba ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at PCG na nagsasagawa ng fuel subsidy mission para sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc kahapon. Tumagal na mahigit 2 minuto ang pagbobomba ng tubig ng CCG 3302 sa BRP Dato Dumangsil. Muntik ding mabangga ang BRP Dato Paiburong matapos ang mapanganib na pagmaniobra ng isa pang barko ng China na CCG 21579. Wala na bang naiulat na nasugatan sa insidente. Sa kabila naman ng umano'y panghaharas ng CCG, ipinagpatuloy ng BIFAR at PCG ang operasyon upang makapaghatid ng fuel subsidy at food packs sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. susunod sa proseso sa usapin ng financial records ni Vice President Sara Duterte. Report mula kay Chanel Salazar. Susunod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tamang proseso at sa itinatakda ng batas kaugnay ng posibleng pagbukas ng financial records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tugon ng Malacanang matapos tanungin kung magbibigay ba ng otorisasyon ng Pangulo sakaling hilingin ng Bureau of Internal Revenue ang pagbubukas ng tax records ng Vice Presidente.
Nauna rito, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Panel na isabpina ang tax at bank records ni VP Sara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi muna nila pangungunahan ang magiging desisyon ng Pangulo. Anumang hakbang niya ay dapat dumaan sa tamang proseso at naaayon sa batas. Dagdag pa ng palasyo, ito rin ang naging proseso sa mga nakaraang impeachment trial. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hindi pinagbigyan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at inumin ng defense team sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, hindi kayang gastusan ng budget ng Senado ang hiling na pagkain at inumin para sa buong legal team ng depensa. Ito ay dahil may ibang gastusin ng mataas sa kapulungan tulad ng balak na pagrenta ng espasyo sa PICC para doon magdaos sa mga budget hearing. Sinabi ni Gatchalian na kailangang iprioridad ang budget hearings at mga committee hearings ng Senado na inaasahan sa pagbabalik ng sesyon. We cannot afford it, in short, no, because nga we will have to rent space in PICC. No, dahil obviously nagamit yung aming committee hearings sa committee offices sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution and defense. Sa ngayon, 3 lang ang available na committee room sa Senado dahil halos lahat ay okupado na ng prosecution at defense team. Kaya kung sunod-sunod ang budget at committee hearings ay kakailanganin talaga nilang magrenta ng opisina sa labas. Samantala, pagbiyahe sa ilang bansa ni VP Sara Duterte habang may impeachment trial, may tuturing na pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Grace Mariano sa detalye. Malinaw na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng mamamayan ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa iba't ibang mga bansa sa panahon ng impeachment trial sa kanya. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., ang pagtungo sa abroad ni VP Duterte ay hindi saklaw ng constitutional responsibilities ng Office of the Vice President at pagbaliwala sa impeachment process. Di ni Abante ang paglabas ng Pilipinas ni VP Sara ay pagkutya sa impeachment court at kawalan ng respeto sa mekanismo ng pagpapanagot sa mga public officials na nakapaloob sa ating konstitusyon. Si Abante ay isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Safe travels and happy trip naman ang mensahe kay VP Sara ni House Prosecution Spokesperson and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Umaasa din si Adjong na babalik kaagad sa bansa si VP Duterte. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pagpapadala ng sabina sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms Alfred Corpus, kabilang sa mga naisyuhan na ng sabina ay ang Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ilang mga bangko. Bibigyan ng mga ito na hanggang July 30 upang makapag-comply. Inihayag naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol na ilang institusyon ang nakasunod na sa direktiba at nakapagsumite na ng kopya ng financial records ni VP Sara. Samantala, bagaman kinatigan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na mag-issue ng sabina sa bank at tax documents, 5 senador naman ang nagpahayag ng pagtutol sa ruling, partikular sa desisyon na isama ang mga record ni VP Sara bago pa man siya mahalal bilang pangalawang pangulo. Samantala, PNP binigyang diin na hindi pinagbabawalan ang media na magdokumento ng mga police operations. Ang report magmumula kay Angel Garcia. Nilinaw ng Philippine National Police na hindi dito pinipigilan o pinagbabawalan ng mga mamamahayag na magdokumento ng police operation kasunod na insidenteng kinasangkutan na ilang photojournalist sa isinagawang protesta malapit sa venue ng ASEAN meeting sa Pasay City. Ayon kay PNP, PIO Chief Police Colonel Allen Reyco, ang komprontasyon ay nag-ugat sa isa manong lightning rally na isang grupo na walang permit at nagtangkang pumasok sa isang restricted area na mahigpit na binabantayan para sa seguridad ng mga delegado.
Aniya hinarang ng mga pulis ang grupo dahil ipinagbabawal ang pagpasok sa nasabing lugar. Samantala, iginitay ng photojournalist na hinarang sila ng mga pulis habang ginagampanan ang kanilang trabaho. Sa kumalat na video, makikitang tinangkang pusasan ng mga pulis ang isang veteranong photojournalist kahit pa nagpakilala na ito bilang miyembro ng media. Inaalam din ng pambansang pulisya kung napagkamalan ba na rallyista ang mga mamamahayag sa gitna ng kaguluhan bagamat wala pang pinala konklusyon. Ayon pa kay Ko, isa sa mga nasangkot ay walang media ID at nahulog pa ang kanyang kamera kaya nahirapan yung mga rumesponding pulis na agad matukoy na isa siyang mamamahayag. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. 774 Balita Ngayon. Pinalalahan na naman ng Philippine National Police o PNP ang mga organizer ng grupo na planong magkilos protesta sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at kumuha ng permit. Ayon sa PNP, ang prosesong ito ay hindi lamang usaping legal, kundi mahalagang hakbang din upang matiyak ang seguridad at kaayusan. Nauna nang sinabi ng PNP na mahigit sa 20,000 pulis ang ide-deploy para tiyakin ang seguridad sa sona ng Pangulo. Bukod sa sona, tutulong din ang pambansang pulisya sa pagbibigay ng seguridad sa pagdiriwang ng 112th anniversary ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa kaparehong araw. Siniguro naman ng PNP na mahigpit nilang paiirali ng maximum tolerance sa mga nabanggit na aktibidad at pagtitipon. Sa ngayon, mayroon ng 3 grupo ang nakakuha ng permit para sa ikakasang kilos protesta sa Lunes. Ito ay ang Bayan, Sanlakas at Better Brighter na pinayagang magtipon sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Samantala, Philippine Coast Guard inilagay na sa heightened alert dahil sa bagyong Quiapo. Balita po ihatid ni Gina Mape. Pinaigting ng Philippine Coast Guard ang preparasyon sa bagyong Quiapo PH na papalapit sa Northern Luzon kasabay ng paglalagay sa heightened alert na operasyon ito. Ininspeksyon ng Coast Guard District Northeast Luzon ang mga deployable response groups sa mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga Coast Guard Station, Coast Guard Substation at sa Local Disaster Risk Reduction and Management Offices. Bahagi ito ng Pre-Disaster Risk Assessment at patuloy na pagsubaybay sa lagay ng panahon. Ayon sa Coast Guard District Northeast Luzon, tinitiyak nila na handa ang mga tauhan at mga kagamitan ng ahensya sa oras na magkaroon ng emergency sa karagatan o kailanganin ang pagtugon sa kalamidad. Pinalakas din ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya para sa mas mabilis at higit na epektibong pagtugon sa mga komunidad na apektado ng masamang panahon. Alinsunod sa vision ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Bagong Pilipinas at Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o ICARE campaign ng ahensya, naninindigan ng Coast Guard na pangalagaan ang buhay ng mga mamamayan at nasa oras na paghahatid ng tulong habang patuloy na binabaybay ng bagyong Quiapo ang Northern Luzon. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Eksaktong 3 minuto na lamang po bago mag alas 7 ng umaga, kami pa rin po nyo tagapagbalita Daryl Justin At Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City walang pasok sa July 27, araw ng SONA. Liquor ban, ipinapato o ipatutupad. Detalye hatid ni John Bakiran. Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng liquor ban sa Quezon City sa Lunes, July 27, 2026, kasabay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa anunsyo ng Quezon City Government, ipapatupad ang liquor ban simula ng 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi. Layo nito na masiguro ang kapayapaan at seguridad sa lungsod sa araw ng SONA ng Pangulo. Kasabay nito ay nanunsyo rin na walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod sa nasabing araw alinsunod sa Executive Order No. 23, Series of 2026. Layo naman ito na hikayati ng lahat na makinig sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maiwasang maipit ang publiko sa traffic.
Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 75 centavos, 70 pesos and 49 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 60 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 45 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Oras na para alamin ang resulta sa loto. Ihatid sa atin yan ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 23, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 39, 38, 1, 36, 11, at 26. Muli ang winning number combinations ay 39, 38, 1, 36, 11, at 26. Mayroon itong jackpot prize na 86,718,438 pesos and 59 centavos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 32, 3, 1, 22, 33, at 21. Muli ang winning number combinations ay 32, 3, 1, 22, 33, at 21. At may jackpot prize ito na 10 million pesos. Yan ang recap ng resulta ng July 23, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates mamayang gabi. 20 million pesos sa Mega Lotto 645 at 154 million pesos sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, pig to human kidney transplant sa Japan, target masimulan sa 2029. Detalye po ay hatid ni Rose May Miranda. Plano ng isang Japanese startup na maghain aplikasyon para sa conditional approval ng mga operasyon ng kidney transplant mula sa baboy patungo sa tao sa taong 2029. Target ng Por Medtech, isang startup na nakabase sa Kawasaki, Kanagawa Prefecture sa timog ng Tokyo, na simulan ang kauna-unahang clinical trials na naturang transplant sa Japan sa Hokkaido University Hospital at Shonan Kamakura General Hospital ng mas maaga sa taong 2028. Para sa proyektong ito, gagawa ang kumpanya ng mga cloned pig gamit ang mga cell mula sa mga genetically modified na baboy na binuo ng US biotech firm na eGenesis. Gayun din na magtatayo sila ng mga pasilidad malapit sa dalawang nabanggit na ospital sa taong 2027 upang kunin ang mga kidney mula sa mga ito. Ibinahagi naman ni Dr. Kazunari Tanabe mula sa Shonan Kamakura General Hospital ang kanya naging karanasan sa pagsasanay sa pagkuha ng kidney mula sa baboy, kung saan halos magkatulad anya ang structure ng blood vessels at ang paraan ng pag-aalis ng organ sa tao at maging ang kagamitang ginagamit, kaya naman naisagawa ito ng ligtas. Kamakailan, matagumpay na naisagawa ang mga katulad na operasyon ng pig kidney transplant sa 4 na pasyenteng nasa edad 50 hanggang 60 na sumasailalim sa dialysis sa loob ng hindi bababa ng 2 taon. Matapos ang operasyon, pansamantalang hindi kinailangan sumailalim sa dialysis sa mga pasyente sa loob ng hanggang 9 na buwan. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Seoul, South Korea nanguna sa Best Student Cities list ng isang global higher education analyst. Detalye hatid ni Mika Fajardo.
Muling nangunang Seoul, South Korea sa Best Student Cities list ng QS Quacquarelli Simons matapos makakuha ng perfect score na 100 sa pinakabagong pandaigdigang pagsusuri. Sinuri ng QS ang 150 lungsod sa buong mundo batay sa kalidad ng mga universidad, abot kayang gastos at pagiging kakit-akit sa mga mag-aaral at employer, kung saan isinama lamang ang mga lungsod na may mahigit 250,000 populasyon at hindi bababa sa 2 universidad na kabilang sa QS World University Rankings. Ginamit sa pag-aaral ang datos mula sa Numbeo, Transparency International, Loughborough University, The Economist, Social Progress Imperative at World Bank, kung saan 52 sa 150 lungsod na napili ay mula sa Asia, kabilang ang Maynila. Pumangalawa naman sa listahan ng Tokyo, Japan na nagtala ng perpektong marka sa employer activity na sinunda ng London, United Kingdom sa 3rd pwesto, habang nasa 4th na pwesto naman ng Melbourne, Australia, at magkasama sa 2nd pwesto ang Berlin, Germany at Sydney, Australia. Samantala bumagsak naman ng Maynila sa number 102 spot mula sa number 88 noong nakaraang taon, kung saan ang pinakamataas nitong marka ay 83 sa kategoryang affordability, sa kabila ng katamtaman hanggang mababang puntos sa iba pang mga batayan. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating pong music trivia, ngayong petsa nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ng American rock band The Survivor na mula rin sa soundtrack ng pelikula ni Sylvester Stallone. Karagdagang detalye sa ating music trivia, ihatid po ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 24 taong 1982, nanguna sa Billboard Hot 100 ang awitin ng American rock band na Survivor na Eye of the Tiger. Ang kanta ay sinulat ng 2 sa miyembro ng banda na sina Frankie Sullivan at Jim Petterick at bahagi ng soundtrack ng 1982 film ng Hollywood star na si Sylvester Stallone na Rocky III. Tumagal ang 6 na linggo sa Billboard Hot 100 ang Eye of the Tiger. Nagwagi ito sa 25th Annual Grammy Awards bilang Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal at na-nominate din bilang Song of the Year. Maliban dito, naging nominado rin ang Eye of the Tiger sa 55th Academy Awards bilang Best Original Song. Kalaunan, napasama na din ang awitin sa 3rd album ng Survivor na may kaparehong titulo, Eye of the Tiger. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Ngayon naman sa ating balitang kakaiba, habang nararanasan pa rin ngayon sa Europe ang init na hatid ng summer, tila nagsisimula ng maramdaman sa Aalborg, Denmark ang Pasko kahit Hulyo pa lang. Ito ay makaraang magtipon-tipon sa Aalborg ang iba't ibang Santa Claus at elves mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa World Santa Claus Congress. Isa itong makulay na midsummer tradition na ilang dekada nang isinasagawa sa lungsod. Ang event na unang binuo upang magpasaya lang ng mga bata ay kalaunay naging sikat na pagtitipon para sa mga Santa. Sa naturang event, nagkakaroon ng tsansa na magkabanding ang lahat ng mga Santa sa iba't ibang bansa ilang buwan bago magsimula ang Christmas season. Kabilang sa mga aktibidad sa World Santa Claus Congress ay gingerbread eating, gift wrapping, balloon modeling at mga parada. Partner mo kung may tumalo na kay Jose Marichan. Oo. May tumalo na sa Pilipinas. No? July pa lang meron na silang at malupit to, Santa Congress. Yes. Oo. Kasi 'di ba dito sa atin sa Pilipinas, ang Christmas season nagsisimula September 1. Pag narinig niyo na yung Christmas in our hearts. Yes. Dito pero sa kanila. July Pa lang. Aba, ready na yung mga Santa Claus. Pero partner, mabilis na lang yung Sa bagay. patapos na tayo sa July. Exactly. Diba? Kaya Next week. Nako mga ka-music, malapit na naman ang Bear Months. Handaan niyo na po ang inyong mga regalo sa mga inaanak. Yes. Ipon-ipon na. Yan po ang ating balitang kakaiba para sa umagang ito.
At bago matapos sa ating balitaan, partner, ibigay mo na ang ating katanungan para sa opinion mo, opinion ko. Ang ating pong katanungan ngayong araw po ng Friday, ngayong halos kukumpletuhin pa lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalamanin po ng kanyang SONA. Ano ang nais ninyong iprioridad niyang sabihin? Baka may mga gusto po kayong marinig sa SONA po ng Pangulo sa Lunes. Ano-ano po ito? No? Pag-usapan po natin yan sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. As early as now, pwede nyo na padalaan yung mga komento at opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari nyo ring ipadala yan sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.